Sa nakaraang video, dahil umalis na papuntang Imperial Palace si Cruel, nagkaroon na ang bida ng pagkakataon na pumunta sa library upang gawin ang kanyang misyon. Iyon ay ang hanapin ang natatagong Dragon's Heart doon. Matapos magmasid, natagpuan niya ang tinagang puso at kinain. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, matapos kainin ng bida ang puso ng dragon, merong kakaibang nangyari dito. Napunta siya sa isang lugar na hindi niya ma-recognize. Narinig naman itong may nagsasalita ngunit hindi niya kilala ang boses na iyon. Takang-taka si Kairil ano ang nangyayari at kung saan siya napadpad. Narinig niyang may nagsabing, sa wakas, nagkita din tayo, Lysria. Nakita nito si Kai Eshir na isang great magician doon. Kausap nito ang isang pulang dragon. Akala niya siya ang nagsasalit ngunit hindi pala. Nasa loob siya ng natitirang memorya ng dragon na si Lysria sa kanyang puso. Sa eksena, tinatanong nito ang mage na si Kai kung bakit niya daw hinuhunt ang mga dragon. Hindi ba raw parehas naman sila ng kind? Nagalit naman ito at sinabing how ridiculous. Paano raw magiging parehas ang mga tao at dragon? Masyado raw itong madaldal. Nakikita niya na daw ba ang kanyang wakas? Naghanda naman ito para umatake pero sinagot siya ng dragon ng shut up, sabay buga ng napakalakas na apoy sa katunggali nito. Nagulat naman ang mage dahil dito. Naglalagablab ang apoy na lumabas sa bibig ng dragon. Tiyak na hindi ka raw mabubuhay kung ikaw ang tatamaan nun. Napaisip naman ng bida kung paano nagawang matalo ng mage ang napakalakas na dragon. Tila hindi man lang kinabahan ang mage dahil meron na pala itong nakahandang atake. Maraming mga arrows ang nasa likuran nito na nakatutok sa drago. Pagkawika nitong, ignite, fire arrow. Inabsorb ng mga arrow ang apoy na binuga niya at ginamit ito ng mage upang umatake sa dragon. Ibinalik niya ang apoy sa kanya gamit ang mga fire arrow. Nagulat ang bida dahil gumamit ang mage ng first class na magic laban sa isang dragon. Hindi naman ito inasahan ni Lysria at tinamaan nga ito sa buong katawan. Ang sakit namang naramdaman ni Lysria ay naramdaman din ni Kairil. Sa isip niya, iyon daw ba ang pakiramdam ng kaharapin ang kamatayan? Sinambit niya namang, siya raw ay kinaya ang Tower of Trials upang makabalik ng nakaraan. Kumapit lang daw ito, kailangan niyang mapagtagumpayan ang ataking pumatay sa dragon. Dahil ia-absorb nito ang kanyang puso. Na-realize naman ng dragon na hindi nagagana ang logic sa sitwasyon na ito. Siya ay gumamit ng 5th class magic at ginawang 1st class spell. Tinanong niya si Kai kung ang kamatayan daw ba nito ay magbibigay sa kanya ng new turn. Sagot naman nitong, of course. Hindi na kinaya ng dragon ang sakit. Sinambit ng mage na ang magic niya raw ay magwawakas sa kanya. Makikita namang bumigay na nga ang kalaban nito at sumabog dahil sa fire arrow attack nito. Ang essence daw nilang dalawa ay naroroon lang. Sa wakas, naimulat muli ng bida ang kanyang mata. Hudyat na nakasurvive siya matapos gawin ng imposible ang kainin ang Dragon's Heart. Meron namang butler ang umalalay sa kanya at hindi makapaniwalang nagkamalay na ito. Kilala niya raw ba ito? Ia-update niya raw agad ang nanay-nanayan nito. Masakit pa ang ulo ng bida pagkagising niya. Naramdaman niyang merong kapangyarihang nanalaitay sa kanyang katawan. Sumigaw ang butler habang papalabas pero pinigilan siya ni Kairil at sinabing wag niya muna raw sabihin sa kanila. Wala na itong nagawa kung hindi ang umoo sa request niya kahit na halatang kabado ito. Sabi ni Kairil na kung okay na raw siya na mismo ang bibisita sa kanyang ina. Kung pwede, gusto niya muna raw sanang mapag-isa. Ayaw niya raw maabala. Sumagot naman ang butler ng, yes sir. Pagkabukas nito ng kanyang palad, kakaiba ang naramdaman niya. Ito raw sa wakas ang inaasam niya. Ang kapangyarihang hanggang sa panaginip niya lang nakamtam noon ito raw ay ang magic power. Sa wakas, makakasimula na ito sa kanyang misyon ng may kakaibang lakas. Tinanong naman ni Kairil ang kanyang assistant kung meron raw bang bumisita sa kanya. Sumagot naman ito ng patanong na yes. Paano niya raw nalaman? Meron daw galing sa palasyo na bumisita sa kanya. Hindi niya lang daw alam kung bakit. Naisip naman ng bida na kadalasan, nagpapadala raw ang royal family ng edit, once every quarter lang, unless meron daw special case. Mukhang meron daw itong na-miss na importante dahil natutulog lang siya at nagpahinga. Got it? Reply ng bida. Maari na raw umalis ito. At sumagot naman siya ng yes. Sa ngayon, kailangan daw munang ilihim ni Kairil ang tungkol sa kanyang recovery.
Hindi ito good team para ma-attract ang atensyon ng mga kapatid niya. Kaya naman kailangan niya raw ik-ek ang magic power na nasa kanyang katawan. Kailangan nitong matutunan paano niya ito gagamitin. Humudyat naman ito ng move, at makikita ang pag-build up ng blue aura sa kanyang katawan. Paabi nito ng dun, naging asul na rin ang kanyang mga mata at napalibutan na nga ito ng napakalakas na aura. Sa wakas, nakamtan na raw nito ang magic power. Namangha naman si Kyril dahil sobrang lakas daw nito. Hindi ito makukumpara sa kakayahan ng mga ordinaryong mage. Tunay nga daw na lakas ito na nanggagaling sa isang dragon. Gayunpaman, umubo ito at tila hindi pa kaya ng kanyang katawan. Ramdam nitong bomb ibigay na siya pero ayaw niya pa sanang tumigil. Napaupo na nga ito at na-realize niyang tumigil na ang pagbukas ng kanyang mana veins. 2 lang daw sa 12 ang nabuksan nito. Hindi naman siya makapaniwala, habang pawis na ito. Unti-unti niyang inalalayan ang sarili at sinabi niyang kailangan niya pa raw mabuksan ang 10 pa. Sa isip niya, sinabi nitong hintayin daw siya ni Eula. Ngayon, magsisimula na talaga ang journey nito. Pinagpapawisan naman ang ating bida. Overwhelming raw ang kapangyarihang ito. Ang mga blood veins daw ng kanyang katawan ay hindi ito kakayanin. If hindi niya raw makokontrol ang magic na nananalaytay sa kanyan ngayon, eventually, sasabog raw ito. Kaya naman, kailangan niya raw ng weapon na kayang i-handle ang magic na ito. Inisip niya, ano kaya ang pwede? Dahil hindi raw kayang i-handle ito ng blood veins, imposible raw kayananin ito ng isang tao. Sakto pagtingin niya sa likod, nakita niya ang Agnel. Ito yung ibinigay sa kanya ng kanyang amain bago ito umalis. Legacy ito ng kanyang tunay na ama. Inisip naman nito, kung kakayanin kaya nun. Matapos suriing mabuti, kumbinsido naman itong ang weapon daw nilang iyon ay capable na nai-withstand ang magic power niya ngayon. Natuwa naman ang bida dahil nakahanap na ito ng solusyon sa kanyang problema. Ngayong may magic power na siya at malakas na weapon, sa tingin niya ay sapat na ang ginawa niyang paghahanda. Matapos magpahinga, lumabas na rin ang bida. Agad nitong sinubukan ang kanyang angking lakas at kapangyarihan. Nag-training ito upang makita ano ang kakayahan ng kanyang weapon. Makikitang kaya nga nitong mahati at mapatamba ang mga puno. Grabe, ibang level na ang kakayahan nito. Napagpira-piraso pa nga ang mga kahoy. Naputol nito ang mga puno and yet parang wala lang sa ating bida ang mga ataking ginawa niya. Gayunpaman, na-realize nitong ang Agnel ay hindi may kukumpara sa mana blades daw ng Imperials. Pero dahil sa pure magic ng dragon, hindi na raw mahalaga ito. Ito raw ay ang aura blade. At mapapansin ngang nag-e-emit ng blue aura ang kanyang weapon. Ang mga kayang makapag-pour ng 4th class magic sa isang mana blade at marating ang tugatog ng swordsmanship ay tinatawag na sword master. At ang naka-reach daw ng pinnacle ng sword ay tinawag siya noong isang sword saint kahit na hindi pa nitong kaya noong gumamit ng mana blade. Napaisip tuloy ito, ano raw kaya ang magiging reaksyon nila kung makikita niya sila ngayon na may ganong kakayahan. Napaubo naman ito at tila iba ang pakiramdam ng bida. Hindi pa kayang i-handle ng kanyang katawan ang magic na yun kaya naman parang naninikip ang dibdib nito. Kahit na saglit niya lang daw ginamit yun, sobra-sobra raw ang sakit na dulot nito. Napaluhod pa nga siya sa kirot. Napansin niyang hindi niya malayang magagamit ito gamit lang ang 2 blood veins. Kailangan niya raw makahanap ng paraan upang ma-stabilize ang mga ito. So for now na hindi pa kaya ito, isa lang daw siyang half-baked existence. Anyhow, hindi raw ito mapalagay. Wala namang daw kapansin-pansin sa Einherry kahit na hinalughog niya ito. Inisip nitong, tinago ni Kai ang puso doon para walang makakita. Pero the fact na doon raw ito nakatago, means, meron pang ibang nakatago sa loob ng Einherry. Sa ngayon, ang pwede niya lang muna daw gawin ay ang patuloy na maghanap sa Einherry. Meron namang tumawag sa kanya ng young master. Tumakbo papunta sa kanya ang assistant nito na parang may urgent na nangyari. Sa isip naman niya, mukhang magsisimula na raw ang insidente na nangyari noon. Hindi na siya nagulat since bumalik naman siya sa nakaraan. Sabi nito anuman kung ano ang kailangang mangyari, palaging nangyayari. Nagtipon-tipon ang buong pamilya, makikita ang 6 na magkakapatid at ang kanilang ina na si Isabel. Nais naman sina Tyrion at Elliot kung bakit kasama pa si Kyril sa meeting. Ang tagal raw nitong hindi nagpakita sa kanila dahil nga nagkulong lang ito sa library, all this time. Tinawag naman nila itong walang raw hiya. Ipinatawag raw sila ng kanilang ina dahil meron mensahe para sa kanila. Binuksan nito ang scroll at binasa ang nilalaman nito. Alam naman daw nila, napapalapit na ang harvest season. Kaya naman, as usual,
Ang royal family raw ay nag-order na i-exterminate ang mga goblin. Gayunpaman, meron daw special thing ngayon. Magkakaroon sila ng suporta mula sa royal family. Nag-recognize daw nila ang effort ng MacGyver family sa paggamit ng mersenaryo dahil sa heresy extermination decrees, kaya naman, nagdesisyon ang royal family na magpadala ng support troops. Nagtaka naman sina Tyrion at Mart. Unang beses daw ito na magpapadala sila ng support troops. Malaking tulong daw ito sa kanila sa extermination. Sabi naman ni Elliot na parang may kakaiba raw. Hindi ba't ang royal family daw ang nagtawag ng mga mercenary dahil kulang sila ng mga sundalo para sa immigrant extermination? Sa tingin niya raw dapat nilang dagdagan ang troops nila para sa immigrant extermination kesa para sa mga monsters. Tila nagpaparinig ito kay Caeryle na nasa likuran niya. Paangas naman nitong tinanong kung agree ba raw ang nanay nito sa kanya, habang ang bida ay kunwari hindi na lang ito narinig. Masyado raw nagiging direct si Elliot ngayon, naisip ni Caeryle. Dagdag ng kanilang ina, ang support troops daw, ay manggagaling sa Bolsar family. At parang hindi natuwa si Tyrion nang marinig ito. Lahat sila ay medyo suspicious nang mabanggit ito ni Isabel. Sa isip ni Caeryle, tama, hindi lang daw ito tungkol sa pagsuporta. Matapos daw ng deliberation, tsaka sinabi sa kanila ito ng kanilang ina. Sabi naman ni Isabel na wag daw sila masyadong mag-isip. Palagi naman daw nila itong ginagawa every year, pero alam ng bida na calculated attack raw ito, na nakatarget sa MacGyver family. Dahil naisabuhay niya na ito noon, alam niya na ang mangyayari. Napatingin ito sa isa nilang kapatid at naisip, na sa atake daw in 5 days, si Randall MacGyver ay mamatay. Simula na nga pagre-rewrite ng bida sa nakaraan. Magawa kaya nitong mailigtas ang kapatid niya gamit ang kapangyarihang natamo nito. At kung babaguhin niya ang past, ano kaya ang magiging consequences nito? Nakakaabang no? Well, alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang bago nating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.